Sabi nila, kapag ipinanganak daw tayong mahirap ay hindi natin kasalanan. Ngunit pag namatay tayong mahirap ay mayroon na tayong kakulangan. Gasgas mang maituturing ang pahayag na ito, ngunit sa ilan ay hindi nila ito pamantayan. Mga taong pinagkaitan ng karapatan sa ilalim ng mga taong makapangyarihan. Posible kaya magkaroon ng pag-iibigan sa dalawang taong langit lupa ang pagitan o ito magdadala sa kanila sa tiyak na kapahamakan? Paano ka makakatakas sa isang kasunduan kung buhay mo ang nakasalalay? Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwentong pag-ibig na aking ibabahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Mula sa pahingahan, masayang pinagmamasdan ng dalawang ina ang kanilang mga anak na naglalaro sa isang pwesto sa hardin. Ang inosenteng ngiti ng mga bata ay tila isang obra na hindi nakakasawang tingnan, habang ang mga halakhak nito ay parang isang musi sa kanilang pandinig na nakakagaan ng pakiramdam. Ang bilis talaga ng panahon, no? Parang kailan lang, kilik-kilik mo pa yung baby girl mo. Ngayon ang laki na niya. Nakakapaglakad at nakakapagsalita na. Wika ni Crisel o mas kilala sa bansag na Kisay. Ngayon lang nalaman ni Sophia ang tunay na pangalan nito. Tama ka dyan. Maski ako, nagugulat na sa mga kayang gawin ni Amanda sa edad niya. Pagsang-ayon naman niya sa kasumsim sa tasa ng kape sa mesa na nasa harap niya. So, kumusta ka pala? Ang tagal nating hindi nakita. Naku, ito stress ang lola mo. Almost 2 years na rin nung huli tayo magkita, no? Bigla kasi ang paglipat namin dahil nagkaroon ng problema si husband. So ayun, wala kaming choice kundi lipat ulit ng bahay. Ang komplikado ng buhay, grabe. Anito, saka isinubo ang pasta na nakahain sa kanila. Tumango si Sophia at binalik ang tingin sa mga anak nila. Malaking bagay para sa kaniya na may mga batang kausap si Amanda dahil simulan lumipat ng bahay si Kisay na wala nito ng kalaro, kaya si Manang Linda lang ang nakakausap nito sa bahay. At hindi na rin katakataka minsan kung magsalita o kumilos ang anak niya ay tila hindi naaayon sa edad. So, isang Garcia rin pala ang asawa mo. Ani Kisay, kaya nabalik ang tingin niya dito. Ngayon ko lang nalaman. Parang di mo nabanggit yun sa akin dati. O, makakalimutin lang ako. Makakalimutin ka lang. Ani Sophia, na dinugtungan pa ng mahinang tawa. Kasi naman, ngayon ko lang siya nakita. Hindi ko siya naabutan na umuwi sa bahay nyo. Kaya di ako aware sa itsura niya o sa pangalan niya. Wala rin naman kasi akong natatandaan na may pinakita kang picture sa akin. So wala talaga akong idea kung sino siya. Pero in fairness, ang gwapo niya. Magaling kang pumili. Anito at isang pilit lang ngiti lang ang pinawala ni Sophia. Dahil ni minsan, hindi naman talaga nagpunta si Rafael sa tinitirhan na noon para bumisita sa kanya. Kaya wala talaga makikita si Kisay noon sa kanila. Ilang years na pala kayo? Tanong pa nito na mukhang interesado sa kwento ng buhay niya. Tsaka, saan kayo nagkakilalang dalawa? Kami kasi ni Richard, sa isang restaurant kami unang nagkita. Waitress ako and customer siya. Nalab at first daw siya sa akin. Kaya ayun, hiningi agad ang number ko. Syempre, nung time na yun, single ako. Kaya gora lang. Binigay ko ang cellphone number ko. Hindi ka man lang nagdalawang isip na ibigay ang number mo sa estranghero? Hindi makapaniwalang tanong niya. Syempre hindi. Naghahanap rin kasi ako noon ng sugar daddy nung panahon na yun. Since gwapo naman siya at mukhang kaya pa, kinuha ko ng opportunity. Natatawang sagot nito. But kidding aside, hindi siya mahirap mahalin. Napaka-gentleman ni Richard, kaya hulog na hulog ako. Akala ko nga nung una, may sabit siya.
pero single pala. Kaya hinayaan ko na mahulog ang sarili ko sa kaniya. At nagbunga ng 4 na bata yung pagmamahala naming dalawa. Walang salitang lumabas sa bibig ni Sophia. Hindi niya kalain na magiging totoo si Kisay sa kaniya, gayong hindi naman sila ganong malapit sa isa't isa. May tuwa siyang naramdaman sa kwento nito, subalit hindi maiwasang makaramdam ng inggit sa di malamang dahilan. Teka lang, bakit ba ako nagkwento sa ating dalawa? Hindi ba't ikaw ang tinatanong ko? Ani Kisay na mapagtantong walang sinagot si Sophia sa mga tanong niya. Ikaw naman ang magkwento. Saan kayo nagkakilala? Masyadong komplikado kung sisimulan ko. Pero sabihin na natin hindi magandang unaming pagtatagpo. Doon na lang tayo. Nag-aalangan sambit niya dahil hindi siya komportable na pag-usapan ang kanyang nakaraan. Lalo na't may parte doon na pwede makagulo sa kasulukuyan. And then, ano nangyari sa first encounter nyo? May something na ba agad? Pwede bang huwag na natin pag-usapan yon? Ani Sophia dahil batid niya kung saan ito tutungo. I mean, hindi kasi ako komportable na pag-usapan pa yung nakaraan. Bakit naman? May iniwasan ka ba? Takhang tanong nito. Huwag kang mag-alala. Kung pera din ang dahilan mo kung bakit ka narito, hindi kita i-judge dahil nakaka-relate naman ako sa'yo. Walang mali sa sinabi ni Kisay. Pero pakiramdam niya, naapakan ng pagkatao niya. Tama, sa pera nagsimula ang lahat. Nakipagkasundo siya kay Rafael dahil sa malaking halaga ng pera na maaari niya makuha kapalit ng puri niya. Pera nga ang maaari magdala ng kaginhawaan, ngunit pera din ang pwedeng pagmulan ng malaking problema. Napakatagal na simula ng huli kong tumungtong sa silid na to, pero halos walang nagbago. Kung anong itsura ng opisina ng iyong ama, iyon pa rin ang estilo ng opisina ng anak niya. Wika ni Richard habang nililibot ng tingin ang buong opisina ng kanyang pamangkin. Napatingin siya sa isang painting na nakasabit sa dingding at di maiwasang mapangiti dahil narito pa rin pala sa kwarto ang iniregalo niya noon sa ama ni Rafael. Bakit ngayon lang kayo napadalo dito? Tanong ni Rafael. May kailangan ba kayo? Napangiti si Richard sa pagiging diretsyo nito. Hinarap niya si Rafael na walang kaymo emosyon ang mukha na nakatingin sa kanya. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kailangan ko ng tulong nyo. Walang pag-alilangang wika niya habang diretsyong nakatingin sa mga mata ng kanyang pamangkin. Kailangan ko ng tulong para maprotektahan ang pamilya ko. Bigyan niyo ako ng sapat na dahilan para tulungan ko kayo. Ani Rafael. Rafael, nasa panganib ang buhay ng pamilya ko at wala na akong kakayahan para humarap sa mga kalaban. Ani to. Alam kong wala na akong karapatan para gamitin ang connection ko sa inyo, pero wala na akong maisip na ibang paraan. Hindi ko kaya makita ang pamilya ko nahihirapan dahil sa mga gulong kinasangkutan ko nung araw. Inosente sila at wala silang kinalaman sa gulo na yon. Kaya pakiusap, kahit sinala lang ang bigyan mo ng proteksyon. Hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Rafael habang pinagmamasdan si Richard na dating miyembro ng Garcia clan. Noong tumiwalag ito sa grupo, doon nagsunod-sunod umalis ang iba dahilan kaya nabuwag ang pamilya na pinakaiingatan ng kanyang ama. Isa ito sa mga nilapitan niya noon para humingi ng tulong sa paghahanap ng hustisya sa kanyang magulang. Ngunit tinalikuran lamang siya nito at sinabi na wala siyang magagawa para tulungan siya. Ngayong bumaliktad ang sitwasyon, dapat rin ba niyang gayahin ang ginawa sa kanya noon? Matagal niyo nang pinutol ang koneksyon sa amin. Aniya, saka inilis ang tingin kay Richard. Pasensya na, pero wala akong magagawa para tulungan kayo. Rafael, nakikiusap ako. Kayo na lang ang pag-asa ko. Anito, saka lumuhod upang ipakita ang kanyang senseridad. Kahit ang mag-ina ko na lang ang protektahan mo, kahit wag na ako, Rafael. Hindi nyo kailangan lumuhod dahil hindi magbabago ang pasya ko. Ani Rafael, saka naglakad patungo sa kanyang mesa. May tuturing na kataksilan ang ginawa niyong pagtiwalag sa pamilyang ito. Kaya sana,
Bago kayo nagpasyang umalis noon, sinuguro nyo muna na malinis ang kalat nyo. Umalis mula sa pagkakaload si Richard at maring napapikit dahil sa kawalan ng pag-asa. Alam niya ang patungkol sa bagay na iyon, subalit nagbabaka sakali pa rin siya na pwedeng magbago ang isip ni Rafael, ngunit hindi. Wala siyang napala. "Hello po, senyora." Napamulat siya nang marinig ang isang boses ng babae sa gilid niya habang siya nagpapahinga sa harap ng Ardin. Umayos siya ng upo at nakitang may dalitong pagkain sa isang tray at ibinaba sa mesa na nasa kanyang harapan. "Wow, salamat po sa pamerienda," aniya saka kinuha ang tinidor para itusok sa brownies na nasa plato. "Salamat sa concern nyo. Buti pa kayong may malasakit, hindi kagaya ng boss nyo." "Ay, sa totoo lang po, si senyor po nag-utos sa amin. Nadalhan kayo ng makakain at maiinom bago sila umalis kanina." Tugon ng kasambahay matapos ibaba ang malabig na juice sa ibabaw ng mesa. "Ah, ganun ba?" aniya at muling sumubo ng brownies. In fairness, masarap siya. "Pasuyo, dalhan nyo si Amanda kung okay lang. Mahilig kasi siya dito." "Ah, wala po dito sa asyenda ang anak nyo, senyora." Napatigil siya sa pagnguya nang narinig ang tugon ng kasambahay. "Kasama po siya ni senyor umalis." "Saan daw ang punta nila?" Hindi na magawang lunukin pa ni Sophia ang nasa bibig niya dahil sa pagkabigla. "Sa pagkakarinig ko po ay pupunta daw sila sa mall silang mag-ama." Tugon nito kay Sophia. "Mukhang gustong paglaanan ng oras ni senyor ang pagkilala sa inyong anak. Nakikita ko kasi sa mata niya ang kagustuhan na mapalapit at maging komportable siya sa inyong munting prinsesa. Paano naman po yan nasabi?" "Dahil bilang isang ina, iyon ang nakikita ko sa mga mata niya. Hindi ko alam kung maniniwala kayo, pero ngayon ko lang ulit nakita ang senyor nang ngumiti, nakasama ang mata niya." Hindi nakapagsalita si Sophia at unti na lamang niyang ninuya ang nasa bibig niya. Bigla siyang napaisip sa sinabi ng kasambahay dahil ni minsan parang di pa niya nakikitang ngumiti si Rafael na pati ang mata nito ay kasama. Madalas pilit, pilyo at pagiging sarkastiko nito ang nakikita niya. Batid diyang may mga ugali pa siyang hindi nakikita kay Rafael, pero hindi niya alam kung dapat pa ba niya itong alamin o palabasin. Pero anong oras daw sila uuwi? Hindi niya na ituloy ang balak tanungin nang mapagtanto na wala lang pala siyang kausap. "Wow, ang ganda po nito, Papa," nagnining na wika ni Amanda habang pinagmamasdan ang dollhouse na ibibili sa kanya ni Rafael. "Gusto ko na siya buksan ngayon. Pwede po ba? Pag-uwi na lang natin mamaya. Doon mo siya ayusin sa kwarto mo." Aniya, saka ipinalagay sa paper bag yung dollhouse na itinuro ni Amanda. Narito sila sa isang malaki at kilalang toy store dahil itong naisip niyang lugar na pwedeng makatulong sa kanya para makilala ang kanyang anak sa sariling paraan. Maliliit na detalye pa lang ang nalalaman niya patungkol kay Amanda at nais niya itong madagdagan pa na kung saan siya mismo ang makakasaksi ng bagay na iyon. "Papa, ito, gusto ko rin po nito," ani Amanda saka itinuro ang water gun. Ngumiti siya at bahagyang naupo para makapantay ang anak. "Hindi naman siguro gusto magalit ang mama mo. Napanguso ito. Pero gusto ko rin po kasi ng baril-barilan. Hindi mo ba gusto yung dollhouse na pinili mo kanina? Gusto ko rin po, pero gusto ko rin po nitong baril." Napatingin siya sa mga batang lalaki sa gilid niya na malayang nakukuha ang mga laroang baril sa pwesto nila. "Bakit po sila pwede? Ako hindi. Hindi naman sa hindi pwede sa'yo. Pero mas maganda kung mga manika ang hawak mo kaysa mga ganitong uri ng laruan. Baka mamaya masanay ka. Mahirap na." Mahinahong wika ng ama kay Amanda na walang naintindihan sa mga sinabi niya. "Excuse me, sir? Ito na po ba yung binili nyo?" Pagsingit ng isang stop, saka inabot ang paper bag na may lamang dollhouse at ilang manika na kinuha kanina ni Amanda. Tumingin si Rafael sa kanyang anak.
Hindi nagbago ang ekspresyon sa mukha nito. Nakanguso ang mga labi habang nakatungo. Nagpakawala siya na malalim ng buntong hininga bago kuhanin ng isang box na may water gun. Nakita iyon ni Amanda, kaya mabilis na lumiwanag ang mukha nito at nagtatalon na animoy mas masaya pa sa water gun kaysa sa dollhouse na pinili kanina. "Huwag mo na lang muna ipapakita ito sa mama mo. Ako muna ang magtatago nito." "Okay," paalala ni Rafael dahil nakikita niya ang maaaring mangyari. Oras na malaman ni Sophia na mayroon siyang biniling water gun sa kanyang anak. Kung tutuusin, wala naman itong problema sa kaniya. Pero dahil sa mundong ginagalawan niya, natural lang na magalit si Sophia kapag ito'y nalaman niya. Lumabas silang dalawa ng toy store na malaki ang ngiti sa mukha ni Amanda. Magkahawak sila ng kamay mag-ama habang mahinetong inuugoy sa ere. Sila lang dalawa ngayon ang umalis at hindi nagsama si Rafael ng tao, sapagkat nais siyang lumabas ngayon hindi bilang isang boss, kundi isang ama ng batang kanyang kasama. "Saan mo gustong kumain?" tanong sa anak na makarating sila sa isang fast food chain na halos magkakatapat lang. "Hindi pa po ako nagugutom, Papa. Gusto ko po ay maglaro doon," sabay turo ni Amanda sa arcade. Wala siyang nagawa kundi tumango at sundin ang gusto ng bata. Ilang taon na siyang hindi nakakapunta sa ganitong klaseng lugar, pero pamilyar pa rin naman si Rafael sa mga larong naririto sa loob. "Doon tayo, Papa," turo ni Amanda sa mga clothing. Hinila siya nito patungo sa natipuhang laruin at doon na nagsunod-sunod ang paggamit nila ng tokens. Tila bumalik saglit sa pagkabata si Rafael dahil sa kakaibang tuwa na nararamdaman niya sa tuwing sila'y nakakakuha ng papremyo at nananalo sa mga machine na kanilang nilalaro. Hindi niya iyon namamalayan dahil nakatuon ang buong atensyon niya sa kanyang anak. Maski ang simpleng pagtawa niya, wala siyang ideya na pwede niya pala itong magawa nang dahil sa maliit na bagay. Nang magsawa na silang dalawa sa paglalaro, doon nila napagpasyang kumain. Papasok pa lang sila sa isang fast food chain nang kalabatin siya ni Amanda sa binti. Yumuko siya ng bahagya para pakinggan ang sasabihin ng anak. "Papa, pwede po ba doon na lang tayo kumain sa atin?" "Bakit? Ayaw mo ba rito?" takhang tanong niya. "Si Mama kasi po. Gusto ko po kasama siya din." Anito habang tinitingnan ng isang mesa sa loob ng fast food chain. Sinundan ito ng tingin ni Rafael at doon niya nakuha ang ibig iparating ni Amanda. "Sige, sa susunod na lalabas tayo, kasama na natin ang mama mo." Aniya kahit di sigurado kung mangyayari nga ba ito. Nag-take out na lang siya ng pagkain mula sa isang fast food chain na balak sana nilang pasukan, pero ayaw ni Amanda kumain sa loob nang di kasama si Sophia. Halos lahat kasi ng mga nasa mesa ay isang pamilya at hindi siya sanay kumain nang wala sa tabi ang kanyang ina. Ngayon lang siya nakalabas nang wala ito sa kanyang tabi at hindi maiwasang manibago dahil ito ang unang pagkakataon na siya ay lumabas kasama ang kanyang ama. Sa maikling oras na magkasama ang dalawa, kahit papano ay may nakita at may nalaman si Rafael sa kanyang anak na malaking bagay na rin sa kaniya bilang isang ama. "Pakikuha na lang yung mga gamit sa compartment," utos ni Rafael sa mga kasambahay na sumalubong sa kanya pagpasok ng sasakyan sa loob ng hasyenda. Dahan-dahan naman niyang binuhat ang natutulog niyang anak mula sa backseat habang yakap-yakap pa nito ang manika na nakuha nila kanina sa isang claw machine. Nakatulog ito sa biyahe dahil na rin sa pagod sa paglalaro at paglilibot nila kanina. Nang mabuhat na si Amanda, maingat siyang naglakad papasok sa loob ng hasyenda para hindi mabulabog ang tulog ng anak. Pero halos mabigla siya nang salubungin siya ni Sophia. "Bakit bigla mo na lang tinangay si Amanda kanina? Saka, di ka ba marunong magpaalam? Hindi ko pa malalaman kung di ako nagtanong sa kasambahay." "Bakit ako magpapaalam sa'yo?" tanong ni Rafael nang hindi magustuhan ang narinig niya. Saglit na natigilan si Sophia dahil hindi niya inaasahan
ang ibabatong tanong ni Rafael sa kanya. Ako ang ina ni Amanda. Tama ka, ikaw ang ina ni Amanda. At sa pagkakaalala ko, wala akong nilagay na kontrata na kailangan kong pang magpaalam sa iyo kung saan kami pupunta ng anak ko. May diin itong sambit. Okay, sige. Sabihin na nating tama ka. Pero sana inisip mo muna ang mararamdaman ni Amanda bago mo siya tinangay kanina. Ano bang tinangay? Bakit tinangay? Sa mga sandaling ito, unti-unti na ring tumataas ang boses ni Rafael. Kaya bago pa sila magsigawan sa loob ng kwarto kung saan mahimbing na natutulog ang kanilang anak, ay hinila niya palabas si Sophia. Nagtungo sila sa isang pasilyo na malayo sa kwarto kung saan sila lumabas. Magkalinuan nga tayo? Ano ba ang pinalalabas mo dito? Kung magsalita ka, parang wala akong karapatan sa bata. Baka nakakalimot ka sa usapan natin. Pagpapatuloy na tanong ni Rafael na hindi nawala ang salubong na kilay habang nakaharap kay Sophia. Hindi ako nakakalimot doon, Mr. Garcia. May diing sambit ni Sophia. Ang sa akin lang, sana nagsabi ka man lang na aalis pala kayo kanina ni Amanda. Bakit ko nga kailangang magpaalam pa sa'yo? Dahil malamang ako ang nanay niya. Natural dapat may alam ako kung nasaan ang anak ko o kung sino ang kasama niya. Hindi ba? Ako ang kasama ni Amanda. Tinuro ni Rafael ang sarili niya. Ako ang ama niya. Hindi ba? Bakit sa tono ng pananalita mo ayaw mong ipasama sa akin ang bata? Ano bang ikinababahala mo? Iyong kaligtasan ng anak ko. Napasuklay ng buhok pataas si Sophia. Saka humugot ng malalim na hininga bago muling ilabas ang salubin niya. Alam mo, gets ko ang point mo dito. Naiintindihan ko na gusto mong makasama at makilala si Amanda. Pero sana, isipin mo muna ang kaligtasan niya bago kayo lumabas. At sa tingin mo, hindi ko siya kayang protektahan? Hindi ko alam. Aniya, Rafael, nasa isa kang organisasyon na kahit anong oras pwedeng may umatake sa inyo. Delikado ang mundo mo, kaya oo, hindi ako panatag na kasama mo ang bata. Nagpakawala ito ng sarkastikong tawa. Saglit niyang inilis ang tingin kay Sophia upang ikalma ang sarili bago ito nagbitaw ng salita. Hindi ko alam kung saan pupunta ang usapan na to. Inilabas nito ang wallet para kuhanin ang isang tseke. Isinulat niya ang malaking halaga na napag-usapan nila noon. Saka pumirma bago iabot kay Sophia. Makakaalis ka na dito. Tila nagyelo ang buong katawan ni Sophia sa kanyang narinig. Alam niyang hindi ito nagbibiro dahil sa paraan ng pagtingin nito, parang anumang oras ay gagawin nga nito ang sinabi niya. Wala kang puso, Rafael. Hindi niya alam kung saan siya kumuha ng lakas para sabihin ito. Pero nung makagalaw siya, buong tapan niyang pinunit ang tseke sa harap ni Rafael nang hindi inaalis ang tingin sa mga mata nito. Kung aalis man ako dito ay isasama ko ang anak ko. At kung mamamatay man ako ay magkita na lang tayo sa impyerno. Hindi na niya hinintay ang sasabihin ni Rafael dahil kaagad niya itong tinalikuran upang maglakad pabalik sa kwarto nila ni Amanda. Nang makapasok sa loob, doon niya naramdaman ang panghihina ng tuhod. Habang tinatawag sa isip niya ang lahat ng kilala niyang santo dahil sa kaba ng kanyang dibdib na kanyang nararamdaman. Maging maayos pa kaya ang sama ni Rafael at Sophia gayong magkaiba sila ng mundo ng kinagisnan? Tuluyan kaya mabuo ang kanilang pamilya o ito na rin ang simula ng kanilang kasunduan na 4 na taon ang nakakaraan? Ano ang naghihintay na kapalaran sa buhay nila? Sabay-sabay po nating tunghayan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!